Doon po sa aeroplano ay merong daga na nakakasira ng mga equipment nila. So, lumilipad na sila. So, ang ginawa ng pilot, tinaas niya yung instead na ibaba at na lang sila, kasi sinisira yung mga gagamitan yung mga sinisira yung mga electronics nila. So, ang ginawa niya, tinaas niya yung altitude. Tinaas niya up to the point na namatay yung daga. The same thing with us. In this world, ang daming nangyayari sa mundo nito. But if you go high, as if you nagkaroon ka ng intimacy with God, as you learn how to pray to the Lord, the more He will lift up them. Na hindi mo na nararamdaman kung ano yung mga nangyayari sa mundo. Amen? Yung mga problems, yung mga situations. So that is why we are practicing yung intimacy, yung prayer, yung worship of the Lord. Kasi doon ka lalakas. Doon ka lalakas when you become so intimate with the Lord. Para kasi mag-asawa, the more ka maging close na mag-asawa, the more mo nararamdaman yung pagmamahal niya. Diba? Amen? So, ngayon po, ang ating message is about the power of the name of Jesus. Katulad po na sinabi natin, there is no other way except through Jesus. Na Jesus is our foundation. Kung kaya't siya sa Panginoon ang ating kaligtasan at kapayapaan. Sabi nga sa Ephesians 2:4-7, katulad po na sinasabi ko every week, we have to be strong. The more we know Jesus, the more tayo lalakas. Amen? Yun kasi yung pinaka-pundasyon natin. Katulad sa isang bahay, kapag ito ay natahin, yung bahay mo ay tinayo sa bato na matibay, the more ka lalakas. The more ito hindi basta-basta na bukuhan ng kaaway. Kasi alam nyo, yung nga yung napanood ko na sa different church, hindi naman kinakandil. Kaya lang, yung kahit na mga mega church nila, meron kasi akong nakita, ginamit nila yung Bible to show yung parang football, yung sinipa, yung Bible, na I'm sure napanood nyo rin yun. Yung talaga nakakag-read nun. Kasi yung mundo, parang inaano na lang nila na basta magkasama-sama ganyan. So, yung inano nila, di ba sa football, binababa yung bola, instead na bola, in front ng sa service, sinipa. Ay, yun ang sinipag gano'n. Yun kumbaga, tapos palakpakan yung mga tao sa nakaka-grade, di ba? It's supposed to be a mega church. Hindi ko na sasabihin yun It's supposed to be a mega church. Sabi nga ng mga comments, mabuti pa yung small churches. Kasi we know at we exalt the name of Jesus. Dahil doon naman po yung pinakapundasyon natin sa Panginoong Jesus. Diba? It's not kasi kailangan the more yung saya, the more yung the more yung isip nila. Pero actually, what is important is the word of God. Amen? So ito nga po yung sabi sa Ephesians 2:4-7. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So Jesus is seated at the right hand of the Father because the work is finished. Kaya tayo, we are also seated with Him. Kumbaga, kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, di ba yung last week na sinasabi na, always be conscious na kasama mo siya. Nandito siya sa atin. Kasama mo siya. At kapag nakikipag-usap ka, hindi ang Panginoon napakalayo. Nandito siya. Kasama mo siya. And He will speak through our spirit. He will speak to us. Sabi nga, the sheep knows His voice. Kung kaya tayo bilang mga sheep, alam natin ang salita ng Panginoon.
natin kung paano niya tayo nililid. Kung kaya, we are now seated at the right hand of the Father. Nung namatay si Jesus sa krus, ay sinabi niya, it is finished. Dahil pinagbayaran na niya lahat ng ating kasalanan. At tayo ngayon ay may bagong buhay. Kasama natin, tayo ay pinalaya na niya sa sumpa. Sabi nga po dito, in Isaiah 53:5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So dahil po, di ba sabi nga, bakit di ba itutuloy natin, no? Sabi nga natin, we are now seated at the right hand of the Father. Bakit nga ba tayo nakakaupo? Dahil ang Panginoong Jesucristo ay panalunan na niya lahat ng kasalanan at lahat ng sumpa. At ito nga may sinasabi dito sa Isaiah na lahat ng transgression dahil sa kanyang sugat, dahil sa mga tinamo niyang mga hampas, tayo ngayon ay napalaya sa sakit. Amen? So, hindi lang yan. Dahil din at sabi nga niya, meron na rin tayo kapayapaan. Bawat sugat at hampas sa katawan ng Panginoong Jesucristo ay nakuha na niya at ngayon, tayo ngayon ay malaya doon. At may kapayapaan. At sabi nga sa Colossians 2:14, He erased the certificate of debt with its obligation that was against us and opposed to us, and has taken it away by nailing it to the cross. So, ibig sabihin nito, lahat ng ating mga pagkakautang, lahat ng kahirapan, kinuha na ng Panginoon yung siya ang pinako sa krus. Kung kaya every time na mayroong mga gano'n na mga kahirapan or kakulangan or any na nagpapahirap sa atin, remember that His hand, His nail-pierced hands, ay pinalaya na tayo doon. Pangatlo, because of the crown of thorns, lahat ng He set our mind free from all worries. Kinuha niya yung thorns na yun, nilagay sa Kanya para tayo ay mapalaya sa ating yung mind that tortures us. Katulad nga po yung mga depressed, yung gano'n, di ba? Ang daming mga nalulungkot, yung mga gano'n. Kinuha na yan ng Panginoon. And in Colossians 1:14, in whom we have redemption. Ito yung the major ay kinuha na niya lahat ng ating mga kasalanan. Amen? In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Ang kabayaran sa ating kasalanan ay ang dugo ng Panginoon. So every time na there is that condemnation, pumapasok sa isip natin na ito ka, ganyan ka, dati, ginawa mo yan, ganyan. Paghawakan yung salita ng Panginoon, dahil sa Kanyang dugo, pinalaya ka na, napalaya ka na, dahil pinagbayaran na yan ng Panginoon. Amen? Tumulong ang Kanyang dugo upang kabayaran sa ating kasalanan. Lahat ito ay ginawa ni Jesus upang mapalaya tayo sa kasalanan at magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya ngayon lagi natin sinasabi, yung favorite verse natin for the month, hindi lang for the 2 months na yan, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Always remember that. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kapag mayroong mga sitwasyon sa buhay natin na against sa will ng Panginoon, na hindi umaayon sa will ng Panginoon, anong sasabihin mo? The Spirit of the Lord. Sabi nga, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Because when you receive the Lord Jesus, the Spirit of the Lord is now upon us. Amen? Always remember that sa ating kaisipan. Kaya kung dumadating yung kumbaga yung binibigay sa'yo ng kaaway, yung condemnation, aalis yan. Mapapansin mo, kapag
sinasabi mo yun, there is freedom. Yan yung sinasabi nga, you are now seated at the right hand of the Father. Kumikilos ang Panginoon. His arm moving, the Spirit of God moving sa situation natin. Amen? So, in Philippians 2:6-11, therefore, God exalted Him to the highest. Dahil po napagtagumpayan ito ng Panginoon lahat ng sumpa at lahat ng ating mga kasalanan. Ano sabi dito in Philippians 2:6-11? Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow down in heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. He became man to save us, and Jesus humbled Himself even to the point of death. Kung kaya ang Panginoon, ang Ama, He exalted Jesus. At anong sabi niya? That there is no other name except Jesus. At anong sabi rin niya dito? Sabi niya na that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. So, ibig sabihin po nito, nung umupo ang Panginoong Jesucristo, kasama ka na, and everything that is against the will of the Father, against sa mga nagawa na niya, ay sabi nga, lahat ng all names, all sickness, all sickness, demons, deaths, these are all names and they are all subject to the name of Jesus, above the name of Jesus. Ibig sabihin po, lahat ng sakit, lahat ng kahirapan, lahat ng kalungkutan, lahat ng broken relationship, they are all under the name of Jesus. Dahil napagtalumpayan na niya po. Amen? Kung kaya kapag nangyayari yung mga ganong sitwasyon, alalahanin mo ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Lahat ito ay napagtalumpayan na niya. And remind yourself, it is finished. It is all under the name of Jesus. Lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. So, at lahat, sabi nga, luluhod yung mga nasa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Ano yun? All angels. That is why when we speak, the angels come. Amen? So, man, yung earth, so every man will bow down at the feet of Jesus. Yung under the earth, yung devil. So, kumbaga lahat sila ay luluhod sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. At tayo bilang, as Christ is, so are we in this world. Kaya sa pagtanggap natin kay Jesucristo, ay binigay na niya sa atin kasama ang karapatan upang magamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ngayon ay, sabi na may karapatang gamitin ang ngalan ng Panginoong Jesucristo, that powerful name of the Lord Jesus. Sabi dito in John 16:23-24, and in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. So ano po sinasabi dito? Ask so that your joy may be full. Ask it in my name. When we pray, di ba, papasin nyo, kapag nananalangin tayo, ini-end natin in Jesus' name. Ibig sabihin, lumalapit tayo sa Ama, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Under the merits na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Makita po natin, di ba, isa-isa natin yung mga verses, lahat na sumpa ay
napagtagumpayan na lahat ng sakit, napagtagumpayan na ng Panginoon. Kung kaya when we pray to the Father, we use the name of Jesus. Ibig sabihin, pumupunta tayo sa Ama at inaangkin natin yung ginawa ng Panginoon Yesus Cristo. At ano sabi dito? And my Father, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Amen? So, kung kaya every time that we pray, we ask it in the name of Jesus. At yun po yung, there is joy when you are in Christ. And we pray to the Father and ask it in the name of Jesus. And sabi nga, meron ito yung example ni Pastor Chris at Pastor Chris. Every time na we pray, we ask for wisdom, ask for favor, and ask for protection. Dahil napaka-importante po yan sa atin. Because when we pray for that, pagising mo pa lang ng umaga, ask for wisdom, ask for protection, and ask for favor. Di ba ito yung remember yung nakakaral natin? As we gain favor from God, we gain favor from man. Yung pagod ba na minsan, hindi mo inaakala, bigla na lang yung mga tao, pinagbibigyan ka. Yung mayroon kang pagod dahil sa Panginoong Yesus Cristo as you ask favor from God. Because, sabi nga po, we ask it in the name of Jesus. Dahil katulad sa Old Testament, di ba may high priest? Yung high priest, yun yung pumupunta doon sa pinaka-Holy of Holies. The same thing sa New Testament, ang Panginoong Yesus Cristo, kinuha na niya lahat ito, tinapos na niya para sa atin. And that is why we use the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. At meron din sinabi ang Panginoon dito. In John 14:12-13, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Ito, kung titignan natin, di ba dun sa una, ang sinasabi, when you pray to the Father. Ito, ang sinasabi naman ng Panginoong Jesucristo dito, inaatasan niya tayo. Ang sabi niya, greater works will you do because I go to the Father. At then when you ask it in my name, so, sabi niya, and I will do whatever you ask in my name. Ibig sabihin, when you, kasi there are situations in our life, if you know it is God's will, hindi mo na kailangan, Lord, paki-provide naman ako, gano'n, di ba? O kaya nagmamakaawa ka pa. Hindi na, kasi alam mo na yung will ng Panginoon eh. Will niya na i-bless ka. So, now what Jesus is saying, greater works will you do because I go to the Father and ask it in my name and I will do it. Ibig sabihin, you just command and declare my promises and I will do it. Sabi dito ng Panginoon, di ba? Siya nagsasabi ito ang Panginoon sa Kristo, this time, angkinin mo na lahat ng aking pangako. Hindi ka na kailangan, there are prayers na there are situations when you can ask the Father. Pero